Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kung noong mga nakaraang buwan, marami ang nagsasabi na hindi masasabing armed attack ang paggamit ng water cannon ng China sa barko ng Pilipinas, kaya hindi ito sapat na dahilan para ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng bansa sa US. Hindi umano dapat gamitin ang dahas ng ating bansa upang matikman din ng China ang kanilang hinahanap. Pero marami ang nagngingit-ngit na sapat na umano itong dahilan upang direkta na tayong gumanti sa China. Ayon din sa ating hukbong sandatahang lakas, hindi umano sapat ang water cannon para maglunsad tayo ng pag-atake. Mas magiging malala lamang umano ang sitwasyon kung sakaling tayo ay gumanti ng pisikal. Mas mabisa pa rin umano na sundin kung ano ang nasasad sa International Tribunal, pero ang China walang balak na ito ay sundin. Para sa Pilipinas, mas maigi umano na idaan sa mas maayos na paraan ang ating gagawing pag-atake sa China nang hindi nangangailangan ng dahas at pagkasawi. Tulad na lamang ng pagpapataw ng sanksyon sa kanilang bansa na mas malaki ang impact sa kanilang ekonomiya. Red line ng maituturing at malapit na sa aksyon ng giyera kung sakaling masawi ang isang Pinoy mula man sa Navy o Coast Guard dahil sa ginagawang pang-water cannon ng China at pambubuli nito sa mga barko natin sa West Philippine Sea. Nangangailangan ito ng karampatang aksyon at mataas na level ng responde mula sa ating gobyerno. Ito ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang siya'y tanungin tungkol sa issue sa South China Sea. Ang pahayag na ito ay mula sa kanyang keynote address sa pagbubukas ng 21st International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue sa bansang Singapore noong 31 ng Mayo. Pero sa pinakahuling engkwentro sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa Ayungin Shoal, mas naging malala na ang naging sagupaan na syempre, China ang mas naging agresibo at marahas. Makikita sa mga naglabasang mga video ngayon sa iba't ibang mga social media platforms kung paanong hinaras ng China ang ating mga tauhan sa Ayungin Shoal na maghahatid lamang ng supply sa BRP Sierra Madre. Palakol, maso at bolo, yan ang mga ginamit ng mga sundalong Chinese upang itaboy ang mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Isa sa mga sundalo natin ang naputulan pa ng daliri habang 7 naman ang napuruhan. Pinagnakawan din ng China Coast Guard ang ating mga barko at kinuha ang ilan sa mga gamit ng ating mga sundalo. Dahil sa mga nangyaring ito at sa mga nangyari pa noon, sapat na umunong dahilan ng mga ito upang ipatupad na ng Pilipinas at Amerika ang kanilang Mutual Defense Treaty. Pero ayon sa mga eksperto, ang ginawang aksyon na ito ng China ay para umano akitin ang Pilipinas na lumaban at magsimulang magpaputok ng baril. Nais ng China na kumagat ang mga tauhan ng Philippine Navy sa kanilang bitag at mapilitan ng mga sundalo na unang magpaputok upang sa huli ay masisi sakaling mauwi ang tensyon sa West Philippine Sea sa shooting war kasunod ng mga nangyaring kaguluhan sa pinakahuling rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal nitong Lunes. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson West Philippine Sea, may mga nakaalalay na missile boat ng China subalit hindi nila ginagamit. Sinabi ni Trinidad na kahit kaunti ang tropa ng Pinas ay lumaban ng mga ito ng mano-mano kontra sa mga tauhan ng China Coast Guard na nagtutulong-tulong sakay ng kanilang sea vessels para agawin at sirain ang mga gamit ng mga sundalo nitong Lunes. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr. sa isang press conference sa pagbisita niya sa Puerto Princesa, Palawan, lumaban ang mga tauhan ng Philippine Navy gamit lamang ang kanilang kamay laban sa China Coast Guard personnel na armado ng bolo ng harangin at sampahin na parang mga pirata ang maliit na bangka ng Pilipinas. Hindi umano nagpasindak ang mga tauhan ng Philippine Navy sa kabila ng presensya ng mga armas sa loob ng resupply boat. Hindi ginamit ang mga ito dahil iniiwasang magkaroon ng giyera. Sa halip ay itinulak ng mga Navy personnel ang rigid hull, inflatable boats ng China Coast Guard para mapigilang banggain ng mga ito ang Philippine boats. Kung sakali mang ipatupad ng Amerika at ng Pilipinas ang kanilang Mutual Defense Treaty, sa paanong paraan nga ba tayo matutulungan ng Estados Unidos laban sa China? Hanggang saan nga ba tayo kayang suportahan ng Amerika at ano nga ba ang mga napapaloob sa kasunduan na ito?
Matatandaan na ang ating bansa ay dumaan na sa maraming pananakop at giyera mula sa mga dayuhang gustong makamit ang ating mga lupain upang hindi tayo muling masakop. Tayo ay nakipagkasundo sa Estados Unidos nang sa gayon ay pagtibayin ng ating proteksyon laban sa mga dayuhang may balak angkinin ang anuman sa atin. Pinirmahan ni na President Harry Truman ng Estados Unidos at President Elpidio Quirino ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty noong ika-30 ng Agosto 1951 sa Washington, D.C. Nakasaad sa kasunduang ito na sumasang-ayon ang dalawang bansa na magkaisa upang magbigay tulong at proteksyon sa anumang armadong pag-atake laban sa imperialismong pagsasalakay at patibayin nito ang kapayapaan at seguridad sa Pacific area. Maliban sa panukalan nitong magbigay ng tulong sa oras ng pag-atake, nakahiwalay pa ito sa 8 artikulo upang mas mapalawak pa ang layunin ng nasabing kasunduan. Narito ang 8 artikulong sinang-ayunan ng bawat bansa sa Mutual Defense Treaty ng 1951. Sa unang artikulo, aayusin ng bawat partido sa mapayapang paraan ang anumang alitan pang-internasyonal upang walang gulo ang mangyayari na ikapapahamak ng internasyonal na kapayapaan, seguridad at hustisya at hindi makagamit ng anumang dahas ang nakaalitan na salungat sa layunin ng United Nations. Ikalawang artikulo, ang bawat partido, magkahiwalay at magkasama man ang kanilang self-help at mutual aid ay may kakayahang papanatilihin at papaunlarin ang kanilang kapasidad na labanan ng anumang armadong pag-atake. Ikatlong artikulo, sa pamamagitan ng kanilang foreign ministers o kanilang kinatawan, ang bawat partido ay paminsan-minsang magpupulong tungkol sa implementasyon ng treaty at anumang opinyon nila. Ang integridad ng teritoryo, kalayaang pampolitika o seguridad ay banta ng panlabas na armadong pag-atake sa Pacific. Ika-4 na artikulo, anumang pag-atake sa Pacific area ay kinikilala ng bawat partido na mapanganib sa kapayapaan at seguridad ng bawat bansang kaanib at dapat kikilo sila upang malaman ng mga pangkaraniwang panganib alinsunod sa mga proseso ng konstitusyon. Anumang pag-atake at lahat ng hakbang gagawin bilang kalalabasan ay dapat inuulat sa Security Council of the United Nations. Ang nasasabing mga hakbang ay mawawakasan lamang kapag ang Security Council ay nakagawa ng mga hakbang kinakailangan upang maibalik at mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ikalimang artikulo, para sa layunin ng ika-4 na artikulo, anumang armadong pag-atake, alinman sa bawat partido ay sisiguraduhing magsasama ng armadong pag-atake sa metropolitan territories o kaya ay sa island territories sa ilalim ng jurisdiction sa Pacific Ocean, ang kanilang mga armed forces, public vessels o aircraft sa Pacific. Ika-6 na artikulo, ang kasunduang ito ay hindi nakakaapekto at hindi dapat masasabi na nakakaapekto sa anumang karapatan at obligasyon ng mga partido sa ilalim ng Charter of the United Nations o sa responsibilidad ng United Nations para sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Ika-7 artikulo, ang kasunduang ito ay dapat pagtibayin ng United States of America at ng Republic of the Philippines alinsunod sa kanilang mga proseso ng kanilang konstitusyon at mabigyang bisa kung ang mga instrumento nito ay pinagpalit nila sa Maynila. Ika-8 artikulo, ang kasunduang ito ay dapat mananatiling may bisa ng walang katiyakan. Bawat partido ay maaaring wakasan ito ng 1 taon pagkatapos bigyan ng pahayag sa kabilang partido. Hindi kaagad pinatibay ang kasunduan sa mismong araw ng pagpirma nito. Sa araw ng Marso, ika-20 ng 1952, inaprubahan ng US Senate ang payo nitong pagpapatibay at pinatibay nga ng Presidente ng Estados Unidos ang kasunduan sa araw ng Abril 15, 1952. Sa Mayo 12, 1952, pinagtibay naman ng Pilipinas ang kasunduan at sa araw ng Oktubre, ika-2 ng taong 1952, ay naisa publiko ang nasabing kasunduan sa pamamagitan ng Proclamation No. 341. Sa araw ng Agosto 27, 1952, sinimulan ang paggamit ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Kasalukuyang nadagdagan ng mga bagong alituntunin ng kasunduan dahil humihingi ng paglilinaw ang Pilipinas kung ililigtas ba sila ng Estados Unidos sa lumalaking tensyon ng agawan ng teritoryo sa South China Sea laban sa China. Ang Mutual Defense Treaty ay isang formal na kasunduan sa pagitan ng dalawang soberanong bansa kung saan sila nangako na magbibigay ng tulong sa oras ng inaasahang panganib. Ang kasunduan na ito ay mahalaga para sa seguridad ng ating bansa sapagkat layunin nitong pigilin ang mga posibleng umatake at mapabuti ang posisyon sa seguridad ng mga bansang kasangkot na nagbibigay ng kontribusyon sa pangrehiyong kapanatagan at kapayapaan. Subalit kaakibat ng pagpapatupad ng kasunduan na ito ay siguradong malaking gulo at pagkawasak na maaaring kumitil ng maraming buhay hindi na lamang sa Pilipinas at China kundi maging sa mga bansang malapit lamang sa South China Sea.